Nang gabing iyon sa kwarto ni Mara, nag-iisa siyang umiiyak, dahil sa mga nasaksihan niya kay Jiyu at Clarissa, tila may ugnayan pa din ang dalawa, parang dinurog ang puso ni Mara sa nasaksihan. Why is this happening? I feel so lost. Please, give me strength. Akala mo hindi ko halata ang mga tinginan yun ni Carissa. Hindi ako tanga para hindi mahalata yun. Mahal na mahal kita, Gio, kung alam mo lang. Saan ba ako nagkulang, Gio? Binigay ko naman sa'yo lahat kahit hindi pa tayo kasal. Malaman ko lang talaga na may ginagawa kayo sa likod ko na hindi maganda, pare-pareho kayong mananagot sa akin. Habang umiiyak si Mara, inalis nito ang singsing, sa kamay na bigay sa kanya ni Jiyu, at pinagmasdan niyang maigi, kung dapat pa ba siyang magpakasal kay Jiyu o hindi na. Ano pang silbi ng singsing na ito kung lulukuhin mo lang ako, Gio? Handa akong ibigay sa'yo ang lahat, pero bakit ganun may nakikita akong hindi dapat? Sana mali ang kutob ko, Gio, sana. Samantala sa kwarto ni Madam Aurora, nagkwento si Carissa sa nangyari kanina sa hardin, may kutob si Carissa na nakita na sila ni Mara, bago pa ito lumapit sa kanila ni Gio. Kung nakita mo lang ang mukha ni Mara kanina, hindi may ipinta. Hindi kasi sanay si Mara sa mga sexy dress, pang manang lang ang alam isuot nun. To, sobrang awkward niya. Susayaan mo na. Pero feeling ko man nakita na niya kami ni Gio bago pa siya lumapit kaya nakasimangot. Malamang nakita yun, hindi kasi mag-ayos. Paulit-ulit ang ayos ng buhok at suot. Ayos lang yan, bata. Magpahinga ka na. Unang kita pa lang sa akin ni Gio, tulala agad. Maganda pa rin daw ako. I knew it. Mas gusto ka pa rin niya kaysa kay Mara. Isip ko lang, may nangyari na kaya sa kanilang dalawa? Nakatikim na kaya si Mara ng ano, alam mo na yun? Siguro, kasi hindi naman magseselos kung wala pa. Niyaya kasi ako ni Gio sa Martes, secret lang daw. At saan ka naman niya dadalihin? Doon sa unang date namin, maganda na daw doon, may privacy na daw. Naku, mukhang may mangyayari sa inyo panigurado? Hindi naman, Lola, promise. Paano kung mabuntis ka? Way ko na yun para maagaw si Gio kay Mara at may apo ka na. Maganda na rin siguro yan para magtino ka na. Sa labas ng bahay ni Gio, nakaupo ito sa isang lumang mahabang bangko, sa harapan niya ang malawak na palayan nila. Mula pa noong buhay pa ang kanilang mga magulang, si Carissa pa rin ang laman ng isip ni Gio. Ba namang puso ito? Nakalimutan na kita, Carissa, bakit kasi nagpakita ka pa uli? Magkakasala pa ako nito kay Mara. Tama ba itong ginawa ko, niyaya ko si Carissa lumabas? Pero ayos na din siguro ito. Matagal na kitang pinagpapantasya na maging akin ka. Isang beses lang ito mangyayari, ayoko na. Naku, Gio, ano bang sinasabi mo? Baliw ka pa rin ba kay Carissa? Engage ka na kay Mara. Aminin ko, mas gusto pa rin kita kaysa kay Mara. At dumating na nga ang araw ng kanilang pagtatagpo na palihim nilang ginawa. Dinala ni Gio si Clarissa sa dati nilang pinupuntahan, na ngayon ay mas maayos na at marami nang nabago. Gio, gusto pa din kita. Pasensya ka na kung tinanggihan kita dati. Mabuti na din siguro yun. Nakapag-isip tayo. Paano si Mara? Baka malaman niya nagkita tayo. Huwag kang mag-alala. Ayusin natin. Gio. Just kiss me again. At nangyari na nga ang inaasahan ni Gio sa kanilang dalawa ni Carissa. Pero paano si Mara? Paano kung malaman ni Mara ang lihim nilang pagtatagpo at kaugnayan sa isa't isa? Dito na magaganap ang isang bagay na di inaasahan ng lahat.